Kamusta mga kapatid, mga kaibigan at mga kabataang nakikinig? Sa oras na to ay nadako tayo sa ikalawang aralin para sa Filipino 8. At ito po ay ang matatalinghagang pahayag. Sa punto na ito mga minamahal na taga-subaybay, atin pong bibisitahin uli ang mga mahalagang bagay hinggil sa mga matatalinghagang pahayag na ginagamit, lalong-lalo na sa panitikan. Kung matatandaan po ninyo, napag-usapan natin ang karunungang bayan. Sa puntong ito, tatalakayin naman natin ang mga matatalinghagang pahayag na kung saan tatalakayin po natin ang isang bahagi nito at ang punto na tatalakayin natin ay ang tayutay. Ngayon, ano ba itong matalinghagang pahayag na ito? Ito ay ang mga ekspresyon na may malalalim na salita, may hindi tiyak na kahulugan. Sinasalamin nito ang kagandahan at pagkamalikhain ng wikang Filipino. Ito ay nakakapaghubog sa mga intelektual ng isang tao. Mas binibigyang kahusayan ng mga pahayag na ito ang mga akda. Ang mga matatalinghagang pahayag ay maaaring nasa anyo ng sawikain o idioma, kasabihan o salawikain. Sa madaling salita, ang matalinghagang pahayag ay madalas nagagamit sa mga ganung nabanggit, lalong-lalo na yung mga akdang pampanitikan. Kumbaga, ang matalinghagang pahayag ay nagagamit upang ipunto o magkaroon, sabihin natin, ito ay sumasalamin sa kagandahan at pagkamalikhain ng ating wika. Sa puntong ito, tatalakayin po natin ang isa sa dahilan kung bakit may matalinghagang pahayag at walang iba kundi ang tayutay. Ano po itong tayutay na to? Hindi po ito yung sinasabi ng mga bata na may panunukso na tayo itay. Okay? Ang tayutay o figures of speech ay mga salita o pariralang ginagamit upang maging mabisa at kaakit-akit ang ating pagpapahayag. Kumbaga, sinasadyang gamitan ito ng mga talinghaga o di karaniwang pananalita para maging mabisa at makulay at kaakit-akit ang mga kapahayagan na sinasabi o sinusulat. Kaya nga sa tayutay, mapapansin po natin na hindi madalas nagagamit yung mga simple o diretsahan ng mga pagpapahayag. Pagkus, kumbaga, nililiko minsan o gumagamit ng mga matalinghagang kapahayagan upang maging maganda ang naturang mga pangungusap na sinasambit. Sa punto ito ay mayroon tayong mga uri ng tayutay at tatalakayin po natin ang 20 nito. Una rito ay ang pagtutulad o simile. Ito ang di tiyak na paghahambing ng dalawang magkaibang tao, bagay o pangyayari. Ginagamitan ito madalas ng mga salitang tulad ng mga sumusunod. Tulad ng paris ng, kawangis ng, tila, sing, magkasing, magkasim. Marami pong mga salita na pwede pong gamitin o parirala o kataga na magagamit pagka simile o pagtutulad ang gagamitin. Katulad po ng inyo pong mga makikita ngayon sa mga halimbawa tulad ng paris, tila, kawangis. Kumbaga, meron itong meron itong ikinukumpara. Ayan.
Diba kung mapapansin naman ninyo yung po yung simile, diba? Gumagamit yan ng kataga o parirala. Paris ng malamig ng kape, ay malamig na kape, ang pakikitungo niya sa akin. Naglalarawan na parang may nanlalamig sa relationship talaga, ano? O kaya tila may daga sa dibdib si Alison habang umaawit sa entablado. Hindi to literal na may daga mismo sa loob. Bagkus, inilalarawan dito na kabado siya. Okay, susunod, pagwawangis o metapora o metaphor. Ito, simple lamang ito, paghahambing siya. Pero wala siyang gamit ng mga pangatnig o kataga o parallel o ano paman. Nagpapahayag ito ng paghambing na nakalapat sa mga pangalan, gawain, tawag o katangian ng bagay na inihambing. Kung ang simile, may mga pangatnig na ginagamit pero ito halatang wala. Tulad nito, siya ang, di ba wala kayong napansin na pangatnig dyan o kataga? Hindi naman sinabing siya ay katulad ng isang ahas, kundi siya ang ahas. Naglalarawan ng karakteristik, kumbaga naglalarawan na traidor yung tao. Okay? Susunod, pagtatao, pagbibigay katauhan o personifikasyon. Una sa lahat, madalas ginagamitan ito ng pandiwa sa pangusap. Pangalawa, ito ay ginagamit para pagtaglayin ng mga katangiang pantao at bigyang buhay ang mga bagay na walang buhay sa pamamagitan ng mga pananalitang nagsasaad ng kilos. Kumbaga, mayroong isang pangyayari doon o bagay na masabing alam natin na hindi ito tulad ng tao na mayroong feelings o ano paman, pero ginagamitan ito para ilarawan kung anong nangyari. Katulad ito, ang mga bulaklak ay sumasayaw sa pag-ihip ng hangin. Literal bang sumasayaw ang bulaklak? Hindi. Inilalarawan dito na malakas ang ihip ng hangin, kaya parang sumasayaw yung bulaklak. Susunod, pagtawag, panawagan o apostrophe. Ano naman to? Ito ay isang panawagan o pakiusap sa isang bagay na tila ito ay isang tao. Madalas ito mababasa sa mga panulaan, di ba? Katulad ito. Kung papansinin, pag-asa, lungkot, kamatayan, wala naman tong, kumbaga, hindi ito tulad natin mga tao na may nararamdaman o kaya, kumbaga, ano. Pero, pansinin, pag-asa, nasaan ka na, lungkot, bakit lagi mo akong binabalot, kamatayan, bakit di pa wakas ang nyaring buhay, o kaya pwedeng, kagalakan, bakit mo ako nilayuan, mga ganung bagay ba? Kumbaga, inilalarawan na dito na parang kausap mo talaga yung mga abstracts na to. Diba? Susunod, sa pag-uulit may 6 na versions yan o sabihin natin 6 na uri. Tingnan natin mga sumusunod. Una ay ang alliteration, na kung saan ito ang pag-uulit ng unang titik o unang pantig sa inisyal na bahagi ng salita. Paano ito nag-work out? Halimbawa sa ito. Makikita mo sa mga mata ni Madel ang marubdob, hindi po siya kundi marubdob na pagnanais na mawakasan ang mahirap nilang pamumuhay. Kung tutusin, ano yung pag-uulit, ano yung unang pantig na nauulit dyan? Ma, diba? Yung katagang ma. Ayan.
Ano naman yung pangalawa? Yung anapora. Ang anapora ay ang pag-uulit ng isang salitang nasa unahan ng isang pahayag o isang sugnay. Paano naman to? Ang Pilipinas ay para sa'yo, para sa akin, para sa lahat ng Pilipino. Ang salitang ginamit ay ang salitang para. Yan yung unang salita na makikita dyan. Susunod, ang anadiplosis. Ang anadiplosis ay ang pag-uulit sa una at huling bahagi ng pahayag o sugnay. Tandaan to, una at huling bahagi. Pansinin. Halos hindi siya magkalayo dito, di ba? Ikaw lang at ikaw lamang yung makakataga na inyong pong napapansin dyan. Ang epipora naman ay ang pag-uulit ng isang salita sa hulihan. Ito naman, hulian naman. Kanina sa una, yung pangalawa, hunaan tuloy, unahan. Pasensya na po. Habang ito, hulihan naman to. Ang epipora ay ang pag-uulit ng isang salita sa hulihan ng ng sunod-sunod na taludtod. Paano to? Ang batas sa Pilipinas ay igalang mo, sundin mo, at isapamuhay mo. Ang salitang ginamit ay ang salitang mo. Susunod, ang empanodos o pagbalik na pag-uulit. Ito ang pag-uulit ng pabaligtad ng mga pahayag. Madalas itong maririnig natin to sa mga spoken word poetry. At panghuli, katapora. Ang katapora ay paggamit ng isang salita na madalas panghalip ito at tumutukoy sa isang salita o parirala na binanggit sa hulihan. Ito medyo rare o bihira lang itong gamitin eh. Madalas yung unang apat, yan ang madalas na magagamit. So yan yung mga uri ng pag-uulit na magagamit lalo na sa mga panghusa. Ang susunod naman ay ito. Ang pagmamalabis o tinatawag sa Ingles na hyperbole o kung gagawing pagbabaybay sa Filipino hyperbole. Ito ay ang masidhing kalabisan o kakulangan ng isang tao, bagay, pangyayari, kaisipan, damdamin at iba pang katangian, kalagayan o katayuan ang ipinapakita dito. Kumbaga, sobra siya o kulang. Paano ito nag-work? Halimbawa, yung salitang wala akong tulak kabigin sa abot langit niyang pagmamahal sa akin. Kung papansinin niyo ito yung terminong abot langit o sabihin natin tao yan. Eto. Tapos tutungo sa direksyon ng langit. Hindi naman siya literal, di ba? Hindi po siya literal. Yan. Kumbaga, yung terminong abot langit, ibig sabihin, ang tao, eto, literal bang nakapunta sa langit? Hindi. Ang punto, sobra yung love na ipinapakita. Mayroon tayong mga nakikita pa mga ilang halimbawa, pero pwede nyo nalang basahin yan. Susunod, panghihinig o onomatopeia. Ito naman ang paggamit ng mga salita kung saan ang tunog, ang emphasis o pagdidiin, nasaan na yung ito, na ang emphasis o pagdidiin ay tumutukoy sa tunog o himig. Kung saan ang tono o himig ay nagagawang maihatid ang kahulugan nito. Paano to? Kung mapapansin niyo yung mga tunog tulad ng dagundong, tiktak, potpot.
Ang potpot parang trumpeta ito ng truck Yung tiktak ay sa relo, dagundong ay tungkol sa kulog. Sa madaling sabi, ang emphasis o pagdidiin nito ay sa mga tunog para ilarawan kung anong nangyari. Ang susunod naman ay ang pag-uyam o irony sa Ingles. Ito ay isang pagpapahayag na may layuning makasakit ng damdamin o mangutya, ngunit ito'y tinatago sa paraang waring nagbibigay puri. Kumbaga sa literal na paraan yung parang pinupuri mo siya pero binabakbite mo. Pero please, wag ganun no. Wag niyo pong gawin. Pero tinutukoy po natin dito yung matalinghagang pahayag So kung pansinin mo, halimbawa, wala nang mas babait pa sa kaibigan kong kasing bait ni Judas. Kung papansinin natin, kung babasahin ng Biblia, si Judas ang nagkanulo o nagtraidor kay Kristo na ating Panginoon. Pero dito sa pangusap na to, wala nang mas babait. Ito, yung terminong napakabait. Yung terminong napakabait, positive yan. Pero pag ikukumpara kay Judas, negatibo. Doon nag-work out yung tinatawag na irony o pag-uyam. Susunod, ang pagpapalit saklaw o synecdoche. Ito naman daw ay pagbanggit tuloy. Ito ay pagbabanggit sa bahagi ng isang bagay o ideya bilang pagtukoy sa kabuuan. Paano ito nangyayari? Halimbawa, ito. Nang dahil sa 10 mga kamay, natapos ng mabilis ang aming gawain. 10 mga kamay hindi 10 mga daliri. Pag sinabing 10 mga kamay, ilang tao kaya yan? Tandaan, ang isang tao may 2 kamay. Kaya kung i-divide natin to sa 2, ilang tao ang nagsagawa ng kanilang gawain o sabihin natin proyekto o project? 5. Sa madaling sabi, imbes na yung specific yung nilagay, ang ginawa, parang sinaklaw talaga diba? Sa madaling sabi, yan ang synecdoche o pagpapalit saklaw. Susunod, pagpapalipat wika. Paano naman to? Sa Ingles, tinawag itong transferred epithet. Katulad din ito ng personification. Yun lang, gumagamit ito ng pang-uri. So, narito, pansinin natin ang mga sumusunod. Ang mapagkalingang kumot. Teka, ang kumot ay ang kumot ay hindi naman nabubuhay. Ang kumot, non-living things yan Pambira, but parang Bible translation na record ko. Anyhow, ayan. Kung papansinin po natin, ang terminong kalinga ay tumutukoy sa pag-aalaga ng tao sa kapwa niya. Pero dito, mapagkalingang kumot. Kung tutusin, ito yung pagka sinabi kasing mapagkalingang kumot, parang tinutukoy dyan yung kapag ka malamig yung panahon, nagkukumot ka. Ganun yun. Kumbaga nagkakaroon ng parang hindi ka gaanong nilalamig. Paano naman itong pagpapalit tawag o metonymy? Ito ang pagpapalit ng katawagan o pangalan sa bagay na tinutukoy. Kumbaga, may mga pagsasagisag na nangyayari doon sa naturang pangusap. Paano naman to? Halimbawa po ay mas makapangyarihan ang panulat kaysa baril o espada. Anong punto dito? Karunungan.
Mas epektibo daw ang karunungan kaysa sa karahasan. Yun ang punto ng pangungusap na to. Kaya kung papansin nyo, madalas symbolical yung nasa metonymy. Ayan. Pasukdol, ito ang pataas na paghahani ng mga salita o kaisipan ayon sa kahalagahan nito mula sa pinakamababa patungo sa pinakamataas na antas. Sa Ingles, ito ay tinatawag na climax. Kumbaga sa ito, dadaan ka dyan, tapos bigla kang tumaas. Sa madaling sabi, pataas po ito yung pataas po siya mula hanggang sa kasukdulan. Pansinin niyo po yung yung mga pangusap na to, ne? Halimbawa, ang malamig na simoy na hangin kasabay ng mga batang nangangaroling ay nagsasabing ang Pasko ay malapit na. Kumbaga, mapapansin ninyo na tila baga mayroong nagbabadya ng positive kaya o negatibong pangyayari. Kumbaga, habang dumarang panahon, malapit na yung Pasko, pataas siya. Diba? Pero, kung may climax, meron din tayong anti-climax na kung saan ito ang paggamit ng mga inihanay na pahayag ng damdamin o kaisipan na may maliwanag na impresyon ng pagbaba ng tindi ng kahulugan o ng ideya. Paano naman to? Mag-focus tayo dito sa pag-uusap na to. Ang pagmamahal niya sa akin, ito mataas, ay tila lumayo, nawala, napawi. Paano to? Kumbaga, parang patungo na to sa negatibong pananaw eh. Pero yan talagang anti-climax. Susunod, pagtanggi. O sa English ay litotes. Ito gumagamit ng salitang hindi na nagbabadya ng pagsalungat o di pagsang-ayon. Ito'y pakunwari lamang kung saan ang nais ng nagpapahayag ay kabaligtaran ng ibig sabihin. Paano ito nag-work out? Halimbawa ito, hindi niya kayang kumapit sa patalim sa oras ng kagipitan, pero hindi niya asawa yung kasama niyang lalaki kagabi. Parang morbid ata to, parang SPG ah. Pero ang punto dito, hindi niya kumakapit sa patalim, pero bakit iba ang kanyang kinakasama? Ganun ang litotes. O ito pa, hindi raw mahangin sa labas pero magulo yung buhok. O dili kaya, hindi naman to nangopya pero tumitingin naman siya sa notebook. Yan ang litotes, kumbaga, parang puzzling eh, di ba? Yung tumatanggi ka pero hindi naman halata. O kaya hindi ka talaga tumatanggi. Susunod, rhetorical question o retorika na tanong. Ito ay hindi naghihintay ng kasagutan at hindi rin nagpapahayag ng pag-aalinlangan. Wala itong inaasahang sagot kung saan ang layunin ay makintab sa isipan ng nakikinig ng mensahe. Kumbaga, hindi mo na kailangan ng sagot dyan. Obviously, ayan na. Halimbawa yung terminong, natutulog ba ang Diyos? Sa mga theist, obviously ang sasagutin ay hindi natutulog ang Diyos. Kasi ang Diyos ay outside of time, kumbaga. O nasa labas ng panahon o ano pa man yan. Susunod, paralelismo. Paralelism to sa English. Sa pamamagitan ng halos iisang istruktura, itatatag dito ang mga ideya sa isang pahayag. Paano naman to? Pansinin po natin to. Ang nais namin ay disiplinang militar. Sama-samang lulusob, sama-sama ring mamamatay o magtatagumpay. Yung terminong sama-sama. Ayan. Diyan nag-work out yung parallelism. Okay? Ang paglumanay o euphemism, ito naman ang pagpapalit ng salitang mas magandang pakinggan kaysa sa salitang masyadong matalim, bulgar o bastos. Madalas itong ginagamit, lalo na pagka yung tipong
medyo dinadahan-dahan, yung ayaw agad-agad ilantad kung ano yung pangit na katotohanan minsan. Tulad nito, ako'y tinatawag ng kalikasan. Literal ba siyang tinawag ng kalikasan? O kaya naman naglalarawan na sumasakit yung tiyan mo kaya kailangan mo magbawas. Ganon yun. Okay. Paghaling tulad o analogy. Ito ay ang paghahambing na nagpapakita ng ugnayan ng kaisipan sa bawat kaisipan. Paano naman to? So pansinin po natin, ang pagsikat ng araw sa umaga ay parang pag-asang sumisikat. O kaya ikaw ang tala at ako ang buwan na gusto ko laging kasama. Para may naalala kong kanta yata na dito ay umaga at dyan ay gabi. Ang oras natin ay magkasalungat. Aking hapunan at iyong umagahan. Ngunit kahit na anong mangyari, balang araw ay makakapiling ka. Mula ito sa Magkabilang Mundo na awit ni Jairaline. Kung pansinin niyo po, meron po itong tinatawag na paghaling tulad. Parang magkasalungat talaga yung kanilang ideya pero mahal nilang isa't isa. Wow, sana all. Pagtatambis ay bago pala sa mga kabataan, mag-focus sa pag-aaral niya. Okay? Pagtatambis o oxymoron. Ito ay ang paglalahad ng mga bagay na magkasalungat upang higit na mapatingkad ang bisa ng pagpapahayag. Paano naman to? Kung ikaw ay lalakad hihinto ay siguradong aabutin ka ng siyam-siyam sa pupuntahan mo. Papansinin po natin yung katagang lalakad hihinto. Paglalakad, tuloy-tuloy. Pag hihinto, hihinto ka talaga. Iyan. Katulad din ng inyong mga nababasa, liwanag at dilim, kapayapaan at kaguluhan, kahirapan at kasaganaan, marami pa ang iba. At panghuli, ang pangitain o tinatawag na vision image sa Ingles. Hindi yung tipong nanguhula ka, no, hindi yun. Ito naman ay naglalarawan sa mga laman ng isip na ano mo'y tunay na kaharap, o nakikita ang nagsasalita. Paano naman to? Sa aking gulita, natanaw ko ang aking sinisinta. Literal bang nakita niya yung kanyang minamahal? Gayong sabihin natin lockdown o magkalayo ng lugar? Hindi. Kumbaga, inilalarawan sa kanyang imahinasyon na andito siya sa kanyang tabi. Bagamat hindi to literal. At yan ang leksyon natin sa araw na to. Ang mataling hagang pahayag kasi ay nagagamit in ano man yung mga pangusap o sabihin natin na matatalinhagang kapahayagan na ginagamit. Kaya sa mga kabataan po na nakikinig po sa atin ngayon, kung meron po kayong gagawing mga akda na pwede nyo pong isulat o salitain, mamili na lang po tayo ng mga matatalinhagang pahayag na maaaring gamitin. At kung papansinin, patunay ito na maganda po, talagang maganda na mailatag ito sa mga kapahayagan na nagagamit sa pangusap o kahit ano pa man. Okay, sa ngayon, ito po ang ating diskusyon ngayon sa Filipino. Nawa, meron po tayong natutunan sa araw na ito. Okay, kung sa puntong ito, hanggang dito na lamang po ang ating talakayan. Maraming salamat at bisitahin niyo po uli yung unang leksyon natin sa Filipino 8. Okay, mag-ingat po tayong lahat dyan at maraming salamat.